Pagising ko nga pala na maaga, wala na dito si Tiktik. Tanging basahan na nga lang pala dito ang natira. Siya nga pala yung inakay na nakuha natin sa kisame. Inalagaan at pinakain ko pa nga ito ng isang araw. Pagkatapos nga bigla na lang tumawawala. Ngayong araw nga pala guys, i-update ko kayo sa alaga nating si Tiktik. Sana nga ay nakapagpahinga siya at nakatulog ng maayos. Habang binubuksan ko nga itong karton, wala tayong makitang ibon. Tanging basahan nga lang pala ang nandito na merong ipot. Kinakabahan na nga ako baka anong nangyari sa kanya. Hinanap ko nga pala siya dito sa loob ng aming bahay. Baka sakaling nandito lang to at hindi pa nakakalayo. Wala din pala siya dito sa ilalim ng aming kama. Wala din siya dito sa likod ng rep at sa ilalim ng mesa. Paghawi ko nga pala nitong kortina ay nakabukas ang aming screen. Kung ano-ano na nga pala naiisip ko, baka kinain na siya ng pusa. Hinanap ko din pala siya dito sa may bandang aquarium. Hindi ko nga pala siya makita at walang nag-iingay na ibon. Sana lang guys ay walang masamang nangyari sa kanya. Medyo napamahal na kasi ang ibon na yun sa akin kaya ako nag-aalala. Hindi pa naman marunong lumipad si Tiktik at meron pa siyang bali sa paa. Napakarami nga palang ibon na sumisiyap dito sa puno. May mga ilang maya din pala ako nakikita. Dinagit na lang sana siya ng kanyang nanay pauwi sa kanila kaysa kainin ng pusa. Tanging ipot na nga lang pala sa basahan ang kanyang alaala. Bala ko pa naman siyang palakihin pagkatapos papakawalan. Hindi ko tuloy maiwasan maisip ang aking ibon. Sana nga ilumipad na lang siya at hindi napahama. Nagpapasalamat pa rin ako sa napakaganda nating alaala. Dito na nga lang din talaga nagtatapos ang kwento ni Tiktik. Paalam!